Yung mga nag-usap at natutulog. Pero salamat po sa Diyos na anumang sitwasyon sa ating buhay, tayo po ay nagpapatuloy sa ating pagsamba at paglilingkod sa Kanya. Kaya sabihin mo sa katabi mo, salamat sa Diyos at nandito ka. Ayan. So dalangin ko po, paglabas natin sa gate, marisin po natin yung pagpapala ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Ang naming Diyos, maraming salamat po na pinagkaloob mo na makarating po kami sa aming simbahan upang papulihan ka at upang marinig ang iyong mga salita. Hindi po aksidente na nandito kami, kundi kalooban mo, Panginoon, upang maunawaan namin yung nais mo sa buhay namin, upang magkaroon po kami ng panibagong kalakasan sa aming lakad sa pananampalataya. O Banal na Espiritu, kayo ang aming guro. Dalangin ko po na kayo po ang mangusap sa aming mga puso, Panginoon, na matanggap namin ang iyong mensahe na may pananampalataya, kagalakan sa aming puso, Panginoon. Purihin ka sa oras na ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So isa pong importanteng lesson yung pag-aaralan po natin sa araw na ito. It is about the second coming of Jesus. Sa Greek word po, no, sa New Testament, ang tawag po dito ay parousia, or ibig sabihin po, coming, arrival, or presence. Karaniwang ginagamit po ito para sa isang hari. Di ba hari, wini-welcome sila ng kanyang mga tao pag siya ay dumarating upang ipakita yung kanyang honor and kanyang magnificence or glory. Ganon din po sa pagdating ni Jesus. No? Siya po ay ating i-welcome. No? Siya ay darating bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Yung salita pong parousia, alam niyo po ba na ulit siya ng mahigit 318 times sa New Testament. No? Ibig sabihin, no, yung New Testament is written in the light of Jesus' second coming. Sinulat po yung magandang balita o yung New Testament na ang iniisip ng mga tao ay si Jesus ay muling babalik. Alam niyo po ba, even the last prayer in the Bible, ano po yung huling aklat ng Biblia? Revelation. The last prayer in the Bible says, "Come, Lord Jesus." Dumating ka nawa, Panginoong Jesus. Kaya dalangin ko po na buksan po natin ang ating mga mata at makinig po tayo sa ituturo sa atin ng Diyos. Alam niyo po, itong katotohanan na ito about Jesus' second coming, ayaw po ito ni Satan. Ayaw po ito ng kaaway. Kaya patutulungin ka niya. Kaya kulitin mo na yung sarili mo. Dahil ang araw ng pagdating ni Jesus, ibig sabihin, ang araw ng kanyang defeat. No? Ang araw ng kanyang pagkatalo. Because Jesus will win the victory. No? Kaya ayaw niyang marinig mo ang katotohanan na ito. Kasi ito na ang kanyang katapusan. Kaya ayaw niya talaga ito. At ayaw din to ng mga taong nabubuhay sa kasalanan. Dahil pagdating ni Jesus, alam nila, ito ay oras na rin ng pagharap sa Diyos at paghuhukom. Pero para sa mga taong may pananampalataya kay Jesus at nabubuhay kasama kay Jesus, ang mensaheng ito ay mensahe ng pag-asa at kagalakan. No? Kasi darating na ang ating Panginoon. Bakit po ba siya darating? No? Magbabasa po tayo ng mga lesson sa ating Biblia. The purpose of His coming. No? Siguro yung sasabihin ko po ngayon, hindi siya kabuuan o hindi siya kompleto. No? Ito lang po ilan sa katotohanan tungkol sa muling pagbabalik ni Jesus. Una, the purpose of His coming is to complete our salvation. Dahil sabi sa Biblia, gayon din naman, si Kristo ay minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya ay muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya, to bring salvation to those who are waiting for Him. Sa pagbabalik ni Jesus, hindi na po siya ulit ipapako sa krus at mamamatay. Kasi tapos na po yun, tama po ba? Kundi sa araw ng pagdating niya, ang mga taong nananampalataya sa Kanya ay isasama niya sa Kanyang kaharian sa langit. And He will bring salvation to those who are waiting for Him. Ibig sabihin, kukumpletuhin niya. He will complete our salvation. Pangalawang bagay po, it is for judgment. To judge the living and the dead. Sabi po sa Biblia, sa harap
ng Diyos at ni Kristo Jesus na hatol sa mga buhay at sa mga patay alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari. So when Jesus comes again, He will come as a judge or hukom, no? Siya po ay maghahatol sa atin, no? Kung tayo po ay nananampalataya sa Kanya, tayo po ay makakasama niya sa Kanyang harian sa langit. Kung hindi naman, meron po tayong judgment. Tayo po ay mapaparusahan ng walang hanggan. At pangatlo, to reign as king forever. Siya po ay darating bilang ating hari. Sabi po sa pahayag, pagkatapos ay hihipan ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta at sa langit ay may malakas na tinig na magsasabi, ang paghahari sa sanlibutan ay paghahari na ngayon ng ating Panginoon at kanyang Kristo. Maghahari siya magpakailanman. So when Jesus comes again, He will reign as our King forever and ever. At isa pa po, it is to destroy death and all evil powers. Mababasa po natin sa 1 Corinto 15:25-26, sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. The last enemy to be destroyed is death. So sa pagdating po ni Jesus, matatalo ang lahat ng kanyang mga kaaway. At ano yung huling kaaway? Kamatayan. No? Dahil sa pagdating ni Jesus, tayo po ay makakasama niya sa buhay na walang hanggan. Na wala na pong kamatayan. No? Ilan lang po ito sa mga purpose of Jesus coming. Darating si Jesus upang tuparin ang kanyang mga pangako para sa mga naghihintay sa Kanya. Kaya ang tanong ko po, naniniwala ba kayo dito? Yes. Amen. Naniniwala po ba kayo kay Jesus? Yes. Kung hindi po kasi kayo naniniwala kay Jesus na dumating na siya or una siyang dumating or tinatawag nating first coming o yung kanyang pagkamatay sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay, bali wala po yung second coming. Kung yung first coming niya ay hindi po natin pinaniniwalaan. No? Kaya nga po, ang Biblia po ay nagtuturo sa atin ng katotohanan. Alam niyo po ang unique sa Kristiyanong pananampalataya. Isang unique po sa Kristiyanong pananampalataya o Kristiyanong buhay ay ang tinatawag na already and not yet. Sabi niyo nga, already and not yet. Already and not yet. Ang mga Kristiyano, nabubuhay daw tayo sa gitna ng already at not yet. Halimbawa, mabasa po natin sa Biblia, subalit, minsan lamang siyang nagpakita. Ngayon, matatapos ang panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng handog ng kanya inialay. Ibig sabihin, Jesus already came. Namatay siya sa krus para sa ating mga kasalanan. He appeared once. At susunod doon, gayon din naman, si Kristo minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Dumating na ba si Jesus? Unang beses, dumating siya para ipako sa krus, ialay ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. At ano susunod po? Siya'y muling darating. Hindi upang muling ihandog tayo sa kasalanan, kundi iligtas ang mga taong naghihintay sa Kanya. So He appeared once, and He will appear a second time. So ibig sabihin tayo mga naniniwala kay Jesus, tayo po ay nasa gitna ng tapos na at hindi pa. Tapos na because Jesus already died on the cross for our sins. Nabayaran niya na ang ating mga kasalanan. Pero ipinangako niya na siya ay muling babalik. So, we know, natapos niya na ang ating kaligtasan, pero meron pa tayong hinihintay, no? Yung future na hindi pa nangyayari. Yun yung kanyang muling pagbabalik. Kaya po, ang buhay Kristiyano ay nasa-shape po siya sa pamamagitan ng ating pag-asa. Una, alam natin na ligtas na tayo pag tayo ay tunay na nanampalataya kay Jesus, pero hindi pa po yung tapos. Minsan po kasi yung mga Kristiyano ay namatay na si Jesus para sa aking mga kasalanan. Tapos na. Pwede na akong mabuhay kahit anong gusto ko. Kahit ano kong
gusto kong gawin. Pero hindi po kasi meron pang not yet or hindi pa. Darating po si Jesus at may nais po siyang ipagawa sa atin habang po tayo ay naghihintay sa kanyang muling pagbabalik. Babaguhin po tayo ng Diyos bago po natin siya makita sa kanyang kaharian sa langit. Kaya mayroon po akong 3 question, no, para sa araw na ito. Unang tanong po is, are you waiting? Tanong mo yung katabi mo, are you waiting? Naghihintay ka ba? Alam niyo po ba yung early church, no? Nung si Jesus ay namatay, nakita siya ng kanyang mga alagad na umakyat sa langit. At sabi ng anghel, katulad ng pag-akyat ni Jesus sa langit, ay makikita mo siyang bababa mula sa langit. Ibig sabihin yung pagbabalik ni Jesus, hindi siya secret. It will be visible. Makikita po natin lahat katulad ng pag-akyat niya sa langit. At ang mga unang mananampalataya sa panahon ni Jesus, hinihintay po nila ang muling pagbabalik ni Jesus. Alam mo po nangyari sa mga sumasampalataya kay Jesus? Nabasa natin yan sa Biblia, sila ay kinukulong. Tama ba? Sila ay pinapatay dahil sa kanilang pananampalataya. Bakit po nakakaya nilang pagtiisan yung mga bagay na yon? Kasi alam nila, babalik si Jesus. Yung kanila po ang kanilang pag-asa. At yun yung dahilan kung bakit kahit mahirap maging Kristiyano sa panahon nila, nananatili po sila sa pananampalataya dahil sa kanilang pag-asa. Halimbawa po sa aklat ng Tesalonica, sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit at sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng salitang ito. Pag napanghihinaan po sila ng loob, pag nalulungkot sila, nadi-discourage sila, paano nila pinapalakas ang loob ng isa't isa? Jesus will come again. Darating muli si Jesus. Ganun po sila nagpapatuloy sa kanilang pananampalataya. Pero over time, no, yung iglesia o yung simbahan, wala na po sa atin yung ganitong matinding paghangad sa muling pagbabalik ni Jesus. Siguro sa isang araw, naisip niyo po ba ang muling pagbabalik ni Jesus? Or sa isang linggo, isang beses meron po ba? Madalas, hindi na po natin naisip. Kasi ang buhay po natin bilang mga Kristiyano ay nakasentro na po sa ating buhay ngayon. We are praying sa ating buhay ngayon, para sa ating pangangailangan ngayon, para sa kagalingan natin ngayon. We desire, no, para sa mabuting buhay natin ngayon, na nakakalimutan natin na merong Jesus na darating muli at merong eternity o buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus sa Biblia, I am coming soon, no? Kaya dapat po tayong mag-intay sa Kanya. Katunayan, sa aklat pa rin po ng Thessalonica, anong sabi doon sa mga bagong mananampalataya, no? Di ba sumampalataya sila kay Jesus kahit sa gabila ng persecution. Sabi doon, they tell how you turn to God from idols to serve the living and true God and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus, who rescues us from the coming of wrath. Yung mga taong sumampalataya kay Jesus sa panahon ni Pablo, hindi lang sila tumalikod, no, sa kanilang mga Diyos-Diyosan at sumamba sa tunay na Diyos, kundi sila rin po ay hihintay sa kanyang muling pagbabalik. No? Dahil si Jesus po ay muling babalik at ito po ang kanilang living hope o buhay na pag-asa. At dahil buhay po ang kanilang pag-asa, nagbibigay po ito sa kanila ng power. Sabi niyo nga, power. Nagbibigay ito sa kanila ng lakas. Kaya kahit anong pagdaanan nila bilang mga Kristiyano, nakakapagpatuloy sila kasi meron silang buhay na pag-asa na si Jesus ay muling babalik. Ano po yung inaantay nila? Ang muling pagbabalik ni Jesus. At dahil alam nila na babalik si Jesus, nagtitiis po sila sa lahat ng bagay sa kanilang pananampalataya. Halimbawa po, sinasabi ng Biblia, basahin niyo nga po yung Tagalog. 1, 2, 3, go! Kaya, mga kapatid, magtiyaga kayo hanggang
sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang ani ang kanyang buhuli at inaabangan ang pagdating ng tag-ulan. Dapat din kayo maging matyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Sabi po yan sa English, be patient and stand firm because the Lord's coming is near. No? Lakasan mo ang iyong loob. Maging matyaga ka. Anong halimbawa niya? Like a farmer. Waiting po sa kanyang mga tinubo. No? Minsan po bilang mga Kristiyano, tayo ay napapanghinaan ng loob. Ilang taon na ang Light of Life Church? We are 17, no? Minsan isip ko, Lord, 17 na kami, pero parang wala namang, malaking pagbabago. Parang ganito pa rin kami. Minsan, nakaka-discourage or nakakapagod po ang mabuhay bilang mga Kristiyano kasi minsan yung mga taong pinatawad mo na, papatawarin mo na naman, na hindi naman nagbabago. Or minsan, mahirap sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero ang sabi ng Biblia, be patient and stand firm. Kasi ako ay darating. At lahat ng paghihirap mo, lahat ng sacrifices mo, lahat ng pagtitiis mo at pagsunod mo sa akin ay hindi masasayang. Kasi ako ay muling darating. No? Sabi ni Pedro sa 1 Peter 4:13, sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. So sabi niya, rejoice kasi nag-share kayo sa suffering ni Kristo. Kasi sa araw ng pagdating niya, you will share in His glory. Kaya po bilang Kristiyano, marami po kayong paghihirap, no? Kasi sinusunod niyo po yung salita ng Diyos. Natututo po kayong sumunod sa kanyang katuwiran. Magkaroon po tayo ng pag-asa. Tayo po ba ay nananabik at naghihintay at umaasa sa pagbabalik ni Jesus? Yes. Are we excited na darating na si Jesus? Or hindi pa? Lord, wag ko muna dumating. Hindi ko pa napapatawad yung ganun ba? No, sabi ni Jesus, maging excited po tayo or expectant at handa sa kanyang muling pagbabalik. Are you waiting? Yes, we are waiting, no? Alam niyo po nung bata ako, si Papa ko, bago siya pumasok sa school, di pa ako nag-aaral, mga 5 or 6. Mahilig po siyang gumawa ng mga flashcard, mahilig po siyang magturo. No? Bago pa ako pumunta sa school, alam niyo po nung nag-aaral po ako, na-perfect ko po yung exam nung grade 1. Kasi alam ko na yung lahat ng sagot, no? Kasi napag-aralan ko na. Kasi mahilig po siya, gagawa siya ng gawain ko, tapos pagbalik niya, i-check niya. No? Kaya nung bata po ako, pag naghahapon na, iiyak na po ako sa nanay ko kasi, ma, hindi ko pa ito alam. O kaya, ma, hindi ko pa po tapos. So, naaalam ko kasi malapit na siyang dumating. Kailangan ko ng maghanda. Pero, ang pagbalik po ni Kristo, hindi natin alam, no? Hindi po tayo makapaghanda katulad ng ginagawa po natin. Sabi sa Biblia, siya ay darating na parang isang magnanakaw. Halimbawa, basahin po natin yung text natin ngayon. Basahin po ninyo. Sapagkat alam ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Yung magnanakaw nagpapaalam ba? Ay, hindi na, di ba? Kapag sinabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng isang pagsumpong ng sakit ng tiyan na isang babaeng manganganak. Ngunit, wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid. Kaya't hindi na kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi na sa panig ng gabi o ng dilim. Kaya nga, kailangan tayong manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, itulad ng iba. Sabi ni Pablo, alam nyo na si Jesus ay muling darating. No? Wala na kayo sa kadiliman. You are already children of day, children of light. Kaya pagdating ng araw ng Panginoon, hindi na kayo magugulat. Kasi alam nyo na at handa na kayo. Ano po sabi sa verse 6? Basahin po nga natin ulit. Kaya nga, kailangan tayong manatiling gising, laging handa at malinaw
malinaw ang isip at itulad ng iba. Kaya ang second question ko po ay, are you awake? Gising ka ba? Check mo nga ang katabi mo. Gising ka ba? Tulog na, no? Sabi ni Pablo, no? Manatili kayong gising. Dahil darating si Jesus sa araw na hindi ninyo inaasahan. Sa araw na lahat ay abala, busy sa kanilang buhay, no? Sa isang normal na araw ay darating si Jesus. At si Jesus mismo ay nagsabi na tayo ay dapat manatiling gising. Halimbawa, no? Kwento po, no? The 10 virgins. Alam niyo po yung kwento, di ba? 5 sa kanila, naghanda, 5 hindi. Nung dumating yung bridegroom, yung 5 wala nang ilaw. Yung 5 may ilaw, kaya nakapunta po sila. Pero yung 5, bumili pa ng oil. Pagdating nila, sarado na yung pintuan. Kaya ano sabi ni Jesus after telling that parable? Sabi niya, therefore, keep watch, because you do not know the day or the hour. Magbantay kayo sapagkat hindi niyo alam ang araw o ang oras. Ano bang ibig sabihin na to be awake or to keep watch? Bawal na po tayo matulog? Hindi na po tayo matutulog? Isa pa pong itinuro ni Jesus halimbawa sa kanyang aral sa Lucas chapter 21. Ito po ay tungkol sa destruction of Jerusalem. At doon din mayroon siyang sinabi tungkol sa end times. Sabi po niya doon, magbasahin niyo po nga, mag-ingat kayo na huwag kayong malulong sa labis na pagsasaya, paglalasing at matuon ang inyong pag-iisip sa mga alalahanin sa buhay na ito. Kung hindi ay bigla kayong aabutan ng araw na iyon na tulad ng isang bita, sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao sa ibabaw ng lupa. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang malampasan ninyo ang lahat ng mangyayari nito at makatayo kayo sa harap ng anak ng tao. Yung pagtulog, no, or yung spiritual condition na asleep, hinahalin tulad ni Jesus sa saan po yan? Lasing. Halimbawa po, sabi niya sa verse 7, sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao. At sa gabi rin, karaniwang naglalasing. Ako po, wala akong karanasan na malasing kasi hindi po ako umiinom. Pero ano po ba ng karanasan ng lasing? Paglasing po, wala sa tamang pag-isip. Nawawala po tayo sa ating normal na pag-iisip na hindi natin nalalaman ang nangyayari sa ating paligid. Wala po tayo sa sarili nating pag-isip. Tama po ba? Parang walang gusto sumagot, ayaw umamin po, no? Ganon din po ang patutulog sa ating pananampalataya, patutulog. Ibig sabihin po, hindi natin alam yung mga signs o yung pagdating ni Jesus kasi po, hindi po tayo malinaw na nag-iisip o nakatuon sa Kanya. Kaya ano pong sabi doon ni Jesus? Labis na pagsasaya, paglalasing, at matuon ang inyong pag-iisip. Saan po? Sa mga alalahanin sa buhay na ito. Kapag ganito po, umiikot yung ating buhay araw-araw, tayo po ay natutulog sa ating buhay espiritual, no? Natutulog tayo. Kaya sabi na Jesus, be awake. Gumising kayo sa inyong buhay, pananampalataya. Kaya nga po, pag sinasabi si Jesus ay darating sa araw na hindi nyo inaasahan. Minsan po nakatuon tayo dun sa araw na hindi natin inaasahan o araw na hindi natin alam. Pero ang emphasis po na gusto sabihin ni Jesus, dapat lagi kayong gising. Dapat lagi kayong nasa inyong pananampalataya. Pagiging spiritually alert or gising sa kabanalan. Halimbawa po kasi sa pagdating ni Jesus, wala na po. Hindi na po tayo makakagawa ng paraan. Hindi na po natin, pwede po ba tayong magbago ng isang araw? Hindi pwede, no? Kaya kailangan sa pagdating ni Jesus, ganap na po tayong binago ng Diyos. Halimbawa po, basahin po natin yung susunod na verses. Ngunit, dahil tayo'y sa panig ng araw, dapat maging matino ang ating pag-iisip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig, at isuot ang helmet ng pag-asa
sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Hindi tayo pinili ng Diyos upang pagsaka ng kanyang poon, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya, maging buhay man tayo o patay na sa kanyang muling pagpalito. Sabi niya dito, no, isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig at helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Ibig sabihin po, dapat po tayo manatiling tapat sa Panginoon. Pag tayo po ay nabubuhay ayon sa kanyang mga salita o ayon sa kanyang mga kalooban. Ibig sabihin, nung dumating si Jesus, hindi niya lang tayo niligtas sa ating mga kasalanan, kundi nais niya na tayo ay magkaroon ng bagong buhay. Buhay na sumusunod sa kanyang mga salita at sa kanyang kalooban. Ang plano po ng Diyos ay baguhin tayo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan, inalis niya sa pamamagitan ng kanyang dugo. Hindi po ibig sabihin para magpatuloy tayong magkasala, kundi hindi na tayo magkasala, kundi sundin natin ang kanyang kalooban. Naunawaan niyo po ba? Kaya nga po meron nasa gitna pa po tayo, no? Kasi darating po si Jesus at nais siya po tayo lumakad sa kanyang kabanalan. Ang tinuturo po ng Biblia, for God did not call us to be impure, but to live a holy life. Tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalan. No? God called you to live a holy life. Ang nais ng Diyos sa iyong buhay is you pursue holiness. No? Lumakad kayo sa katuwiran at katotohanan ng Diyos. Holiness o yung pagiging banal sa harap ng Diyos, hindi siya option, kundi siya ay kailangan para sa lahat ng sumasampalataya kay Jesus. Naunawaan niyo po ba? At sabi rin ng Biblia, basahin niyo po yung Tagalog. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin, ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo, tayo'y magiging katulad niya, sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya't ang sinumang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Sa English po, no? All who have this hope, the hope of Jesus coming. In Him, purify themselves just as He is pure. Yung buhay po natin, iba na. Kung dati ginagawa po natin yung mga maling bagay, makasalanang bagay, ngayon hindi na. Namatay na si Jesus para sa akin. Pinatawad na ng Diyos ang aking mga kasalanan. Ang destiny ko na ay sa langit. Dapat mabuhay ako ayon sa kanyang mga salita at kalooban. No? Minsan tinatanong natin, paano ko ba sisimulan? Ano ba yung greatest command? Sabi, love God and love others, no? Sa maliit, kahit sa dalawang command lang na yun, no? Masusubok na yung ating pagsunod sa Diyos, no? Nais ng Diyos, baguhin ka. Nais ng Diyos, na pagdating niya, handa ka sa makita yung kanyang kaharian, no? Sabi sa Biblia, without holiness, no one can see the Lord, no? Kailangan po natin maging banal sa harap ng Diyos. Naunawaan po ninyo? At sabi rin po ng Ikalawang Pedro 3:11, sabi niya, at dahil ganito ang magiging wakas sa lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na paghaharian ng katuwiran. Kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong kayo'y madatnang namumuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Since you are looking forward to this, make every effort to be found spotless
faultless, blameless, at peace with Him. Alam mong pinatawad ka na ng Diyos, niligtas ka na ng Diyos, mabuhay ka na ayon sa Kanyang mga salita. Huwag mo nang bigyan ng excuse ang iyong mga kasalanan. Huwag din natin abusuhin yung grasya o yung kagandahang loob ng Panginoon. Gawin na natin kung ano yung nararapat at tama. Tama po ba? Pero minsan, kung titignan natin ang ating sarili, nakakapagod po, tama po ba? 10 taon na akong Kristiyano, 20 years na akong Kristiyano, pero isang bagay na ito hindi ko pa rin mabago. Magagalitin pa rin ako, tama ba? O isang bagay na ito, impatient pa rin ako, naiinip pa rin ako, or may mga bagay pa po tayong hindi pa natin napapagtagumpayan. At minsan, napapanghinaan po tayo ng loob. Babaguhin pa ba talaga ako ng Diyos? Mababago pa ba talaga ako? May pag-asa pa ba talagang magbago ako? Sobrang sama na ng mga bagay na ginawa ko. Pero anong pong sabi ng Diyos sa Kanyang pangako? The one who calls you is faithful and He will do it. Basahin niyo po yung Tagalog. Sino pong gagawa? Ang Diyos. He will do it, no? Kaya, when I read the Bible, no, naalala ko, Lord, salamat, no, na ikaw pala yung gagawa ng pagbabago na ito sa aking buhay. Minsan, through suffering, no? Minsan, sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Pero, ang katotohanan, Jesus will produce holiness sa buhay natin pag patuloy tayong lumalakad kasama niya. So, holiness is not about perfection, but direction, no? Walking together with Jesus Christ. Ang mahalaga po, kahit hindi pa po tayo perfecto, araw-araw po tayong lumalakad kasama ni Kristo. Kasi gising tayo at lumalakad tayo sa kanyang mga salita. Mamaya meron po tayong song, no? Ang sabi po, one day. Sabi ng song, when we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout to victory. Nung kinakanta po natin ito nung nakaraang Sunday, naiyak po ako kasi sabi doon, when we all get to heaven. And then I pray, Lord, can we all go to heaven? Panginoon, lahat po ba ng mga taong kasama ko ngayon, makakasama ko sa buhay na walang hanggan? Lahat po ba kami lumalakad ayon sa iyong kabanalan? Can we all meet you in heaven? So sabi ko kung hindi pa, kumilas po kayo sa aming simbahan para tunay na bawat isa sa amin makakilala sa inyo, magbago ang buhay, sumunod sa inyo, at darating yung araw na makasama ka sa buhay na walang hanggan. Kasi yun yung desire mo, di ba? Na hindi lang ikaw, kundi tayong lahat makita si Jesus sa buhay na walang hanggan. Kaya, lumakad po tayo sa kabanalan. Huwag nyo nang gawin yung alam nyo hindi nyo dapat gawin. Kung nagkamali tayo, humingi tayo ng tawad sa Diyos, bumangon ulit at lumakad ulit kasama ni Jesus. Are you awake? Gising po ba? Okay, at huling tanong po natin, alam niyo po yan. Anong huling tanong? Are you working? Sa panahon po ni Pablo, yung mga tao excited sila, darating na si Jesus, kaya hindi na po sila nagtrabaho. Wala na akong gagawin, no? Ang ginawa nila, nakikikain na lang po sila kasi wala naman po silang trabaho. Ano sabi ni Pablo? Huwag niyong pakainin ang hindi nagtatrabaho. Ibig sabihin, habang naghihintay kayo sa Panginoong Diyos, magpatuloy kayo sa inyong buhay. Maging tapat kayo kung saan kayo nilagay ng Diyos. Kung kayo yung mga guro, kung kayo yung mga estudyante, kung kayo yung mga empleyado, hindi ibig sabihin darating si Jesus, hindi na tayo matutulog, wala na po tayong gagawin. Ibig sabihin, maging tapat po tayo sa ating buhay araw-araw. At isa pong ibig sabihin ng working is ang pagpapahayag ng mabuting balita. Dumating na po ba si Jesus? Hindi pa. At ano po sabi ng Biblia?
Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Alam niyo po, isang araw lumabas kami para mag-share ng gospel. Sabi po namin, si Jesus ay muling darating. Ang sabi nung nanay, matanda na po. Bata pa ako, naririnig ko yan. Sabi rin ng nanay, tatay ko. Pero, wala pa. So yung isa iniisip, baka, hindi naman darating si Jesus kasi ang tagal-tagal na, 1,000 taon na ang lumipas. Pero nung sabi ni Jesus, bakit hindi pa siya dumarating? Bibigay siya ng pagkakataon sa lahat upang ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Kaya hindi pa dumarating sa Jesus, hindi dahil sa delay, kundi dahil sa kanyang mercy. Dahil marami pang tao ang hindi nakakarinig ng mabuting balita. Nais niya na ang mga tao ay maligtas. At sabi rin po ng Biblia, basahin niyo nga po, "And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come." Pag naipahayag na ang mabuting balita sa buong mundo, sa lahat ng bansa, sa bawat tribo, lahat ng tao, darating ang katapusan or darating muli si Jesus. Kaya hindi pa dumarating si Jesus kasi may mga tao pa pong hindi nakakarinig ng salita ng Diyos ng mabuting balita. Kaya the church po, tayo po ay ini-encourage na magpatuloy sa panalangin, pagpapahayag ng mabuting balita at paglilingkod sa Diyos. Naunawaan po ninyo? Alam niyo po, ano pong parable yung na-mention ko kanina? The parable of the 10 virgins, no? Si Jesus, tinuro niya yun sa kanya mga alagad at sinabi ni Pedro sa kanya, Peter asked, "Lord, are you telling this parable to us or to everyone?" Sabi ni Pedro, para sa amin po ba to, na mga alagad mo, o para sa lahat? Ano sabi ni Jesus? The Lord answered, "Who is then is the faithful and wise manager, whom the master puts in charge of his servants to give them their food allowance at the proper time?" Pinahayag niya naman po tungkol sa faithful and unfaithful servant. Yung faithful servant po, pag alis po ng kanyang amo, nagpatuloy siya sa pagtatrabaho. Yung unfaithful servant, sabi niya, teka lang, medyo matagal pa yata darating yung amo ko. Maglalasing muna ako, magsasayang muna ako. At saka na lang, pag marapit na siyang dumating. Darating po siya araw na hindi niya inaasahan. Kaya anong sabi po ni Jesus sa verse 13? Pinagpala ang aliping madarat ng gumaganap ng tungkulin pag-uwi ng kanyang Panginoon. It will be good for the servant whom the master finds doing so when he returns. Nais po ni Jesus na tayo ay kanyang maging faithful servant. Maging tapat po tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Makita po natin halimbawa ng kwento na ito dahil si Jesus umakyat sa langit. Nangako siya ay muling babalik. Bago siya umalis, anong sabi niya? Sa kanyang mga alagad, ipahayag ninyo ang mabuting balita. Gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng tao sa buong mundo. Meron po siyang pinapagawa sa atin. Kaso ano pong nangyari? Are you working? Ano pong nangyayari sa atin? Sila na lang magtrabaho, mag-aantay na lang ako. Dito wala na lang akong gagawin. Pero sino po yung pinagpala? Whom the master finds doing, no? Ang pag-uwi ng kanyang Panginoon ay gumagawa ng tapat sa kanyang tungkulin. Tayo po ay dapat magpatuloy sa ating paglilingkod para sa mabuting balita. Kaya yung September is ating evangelism. Next week po, pwede po kayong mag-invite. At bilang mga mananampalataya, ano po yung nais ng Diyos na patuloy nating gawin? Huli na po ito, basahin po ninyo ng malakas. Sikapin din natin isingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng kasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa
Lalo na ngayon, nakikita natin, malapit na ang araw ng Panginoon. Ano sabi po doon? Pagmamahal sa kapwa, paggawa ng mabuti, huwag mong kalimutan ang pagdalo sa ating pagtitipon. Kailan po tayo nagtitipon? Tuwing linggo lang, no? Friday when we are praying. Tama ba? Sa ating mga Bible program, tayo po ay nagkaka-tipon, no? At tayo po ay dapat magpatuloy maging tapat sa ating buhay. That's the reason we pray. Tama po ba? That's the reason we read the Bible. Kasi nais natin maging tapat sa Diyos. Kaya po, paano tayo mag-work, no? Sabi si Kristo, patuloy po tayong mananangin, no? Para sa pagpapahayag ng mabuting balita. Even sa mga missionary po, sa iba't ibang bansa. Kasi minsan hindi natin yun abot, no? Pero sila naaabot po nila. At kahit po mahirap ang ministry, wag po tayong sumuko. Sabihin mo sa katabi mo, wag kang sumuko. Magpatuloy ka. Yan. At kahit po mabagal yung ating paglago sa pananampalataya, magpatuloy po tayo. Kasi sabi rin po sa Book of Thessalonians, no? Do not grow weary in doing good, no? Wag po kayo mapagod sa paggawa ng magbubuti, maging tapat po kayo sa inyong paglilingkod sa Panginoon. Kaya ano yung tanong natin? Are you waiting? Are you awake? Are you working? Are we ready sa muling pagbabalik ni Jesus? Yun po ang ating panalangin. For us, we are called the children of day, the children of light. Yung pagdating ni Jesus, hindi siya ikagugulat natin, kundi isang bagay na handa po tayo. Kasi alam natin po at lumalakad po tayo kasama ni Kristo. At kung wala ka pa kay Jesus, nais ni Jesus na sumampalataya ka sa Kanya, paniwalaan mo yung Kanyang first coming na siya ay dumating na para iligtas ka sa iyong mga kasalanan. At siya ay muling babalik upang isama tayo sa Kanyang kaluwalhatian. Tayo po ay magtapos sa panalangin. Tayo ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa aming pag-asa. Unang-una na ikaw na ay dumating upang iligtas at tapusin, Panginoon, ang aming mga kasalanan. Maraming salamat po sa iyong ginawa sa krus para sa amin. Maraming salamat po na kahit wala man lang kaming ambag, wala kaming ginawa, na kahit ano, pinatawad mo kami, minahal mo kami, Panginoon, at binago mo ang aming buhay. Dalangin po namin na magkaroon po kami ng panalabig at pag-asa sa muli mong pagbabalik. At sa aming paghihintay, tulungan niyo po kami na magpatuloy sa aming paglilingkod at magpatuloy na lumakad kasama ka, Panginoon, sa katuwiran at kabanalan. Tulungan niyo po kami everyday magbasa ng Biblia upang maunawaan namin yung kalooban mo at everyday manalangin upang maging malapit kami sa inyo at magtiwala kami sa inyo sa aming buhay. At kahit humaharap po kami sa paghihirap at pagsubok, nawa yung katotohanan ng muli mong pagbabalik, yung maging aming kalakasan, encouragement sa buhay namin araw-araw upang hindi po kami mapagod, gumawa ng mabuti, magmahal at manampalataya at maglingkod at sumunod sa inyo. Nawa, Panginoon, purihin ka sa oras na ito at kumilos ka sa bawat puso ng narito, Panginoon. Maraming salamat po, O Banal na Espiritu, sa iyong ginawa sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.